Palang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo nga pong muli ay pinagtipon ng banal na espiritu upang magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo nga muna po'y saglit na lumapit sa ating Panginoon sa diwa ng panalangin. Panalangin tayo. Ama namin sa langit, kami po ay lumalapit sa iyong presensya. Hinihingi ang iyong paggabay at ang iyong karunungan. Buksan niyo po ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng mga salita. At nawa po, ang bawat salita na manggagaling sa aking bibig ay walang ibang mapapurihan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong nasa Kamaynilaan pa po ako, noong nasa seminaryo pa po ako, minsan ay napasyal ako sa Divisoria. At sa jeep, may nakasabay akong isang ali. Nung minsang pumara ang jeep, ay may sumakay na isang bata na namamalimos. Punit-punit ang kanyang mga damit at madumi at mabaho din. Sabi niya, mga ali, mga manong, pahingi po ng kunting tulong, pagkain lang po, sabi niya. O kahit kunting barya lang po pambili ng aking pagkain. O kahit may natitira kayong mga pagkain dyan, ay tatanggapin ko po, sabi niya. Tila nanginginig ang kanyang pagsalita at halatang halata ang gutom sa kanya. Sabi ng isang ali sa aking harapan, "Mama, pababain niyo nga po ito. Diyos ko, ang baho-baho, kawawa kaming mga pasahero dito." At hindi nagtagal ay lumapit palapit sa amin ang bata. At kitang-kita sa ali ang pandidiri. Tinakpan niya ang kanyang ilong at sinabi, "Manong, ano ba?" Pagalit na nagwika, "Ang bata ba ito ay pababain nyo o kaming mga pasahero ang bababa? Nakakapirwisyo sa aming mga pasahero. Ang baho-baho, hindi kami makalugar," sabi ng matanda. At binigyan ko naman ng kunting pagkain ang batang ito. Inabot ko sa kanya ang tira kong pagkain at tubig na may kaunting bawas na aking daladala. At sabay kami ng binabaan ng babae sa Divisoria. Nung pagkababa ng babae ay sinundan ko siya kung saan siya patungo. At nagtungo sa isang simbahan. Nagtalukbong ng puting tila sa ulo at lumuhod at nanalangin. Doon ay napag-isip-isip ko, ano kaya ang kahulugan ng kanyang pananampalataya? Ano kaya ang kahulugan ng kanyang pagsamba sa Panginoon? Ang kanyang pagiging diboto ay malayo sa kanyang kilos at tingin sa ibang tao. Ang pangyayaring ito ay hawig na hawig sa kantang Banal na Aso. Kung pamilyar kayo sa kantang ito, narito po ang isang verse sa kanta na may malakas na impact sa buhay natin. Kasabay ko sa jeep ang isang ali, nagrurosaryo at ang mata niya ay nakapikit. Pumara sa kamay kong bento, sa babaan lang po, sabi ng tsuper, kasi may nanguhuli. Ngunit mura pa rin ang murang ali. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Ganun po ang sinasabi sa verse sa kantang ating binasa. Maraming ganitong mga tao sa lansangan, mga taong pinuproklama ang kanilang mga sarili bilang mga Kristiyano, bilang kaisa kay Kristo, ngunit ang pagdamay sa kapwa-tao ay wala. Kristiyanong maituturing, ngunit ugaling aso ang mayroon dahil sa sarili lang ang iniisip nila. Ang kaligtasan para sa kanila ay para lamang sa kanila at hindi nararapat maligtas ang mga taong nasa baba o mas mababa sa kanila. Sa aking mahigit na 1 taon
sa pamumuhay sa lungsod. Dito ay marami akong nakita, natuklasan at mga nalaman. Mga bagay-bagay na nakakapanghina kung iisipin. Dahil habang tayo ay nag-uumapaw ang biyaya, mayroong mga tao na walang-wala. Habang tayo ay nag-uumapaw ang pagkain sa ating mga plato, sa ating mga misa, ay mayroong mga taong hindi nakakakain minsan sa isang araw, sa isang maghapon. Habang tayo ay nakahiga sa safety na lugar, nakahiga sa malambot na kama, mayroong mga tao na nakahiga sa gilid-gilid ng kalsada sa mga iskinita at nakahiga sa bato na matigas. At habang tayo ay nananalangin para sa ating sariling kaligtasan, ay nakakalimutan nating ipanalangin ang mga taong lubos na nangangailangan ng panalangin higit sa ating mga sarili. Habang tayo ay sumasamba sa Diyos, nakakalimutan natin ang pagsamba sa Diyos ay kalakip ang pagdamay, pakikiisa at pakikibaka sa tao at sa bayan ng Diyos. Ang pagsamba at pakikibaka bilang titulo ng aking meditasyon ay inspired mula sa kantang Ang Pagsamba at Pakikibaka sa panulat ni Gary Granada. Ito ay naglalaman ng mensahe na may dalang kirot sa puso bilang paggising sa mga tao tungkol sa tunay na diwa ng pananampalatayang mayroon ang bawat tao. Ang daan tungo sa tunay na pananampalataya, ang pagpupuri na may pakikipagkapwa. Mga kapatid, ang daan tungo sa tunay na pananampalataya ay ang pagpupuri na may pakikipagkapwa. Narito po ang kanta na pinamagatang Ang Pagsamba at ang Pakikibaka sa panulat ni Gary Granada. Ang pagsamba at ang pakikibaka, pagpupuri at ang pakikipagkapwa, ang pagsamo at ang pakikisalamuha sa pangalan niya. Alang-alang sa kanyang kadakilaan, ang katarungan at ang kapayapaan. Alang-alang sa kanyang kaluwalhatian, ang kalayaan ng sambayanan. Pagsasapamuhay ng ating pananalig, bunga ng pinakadakilan niyang pag-ibig, ang gawa ng pananampalataya sa pangalan niya. Si Kristo ay sapat at ganap na kaligtasan ng ating kaluluwa at lupang katawan. Kung mahal natin ang Diyos, ang dukhat nagdarahop, ang api at hikahos sa pangalan ni Jesus ay kalingain na. Mga kapatid, itong kanta ni Gary Granada na pinamagatang Ang Pagsamba at ang Pakikibaka ay nagbibigay sa atin ng paalaala kung ano ang tunay na kahulugan na pagpuri sa ating Panginoon. Ang pagsamba para sa ilan ay may ibang kahulugan. Ang pagsamba ay pagpapahayag ng pagkilala sa Diyos at pagsasagawa ng mga tama na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Marami sa mga tao ngayon na tinitingnan na ang pagsamba ay nakukuha lamang sa salita at hindi sa gawa. Madaling sabihin na Kristiyano ang isang tao, ngunit mahirap para sa kanila ang gawin ang dapat bilang isang Kristiyano. Sumasamba sila sa Diyos at nagpupuri sa kanilang mga salita. Pumupunta sa simbahan, nananalangin na may kasamang tulo ng luha sa kanilang mga mata. Ngunit ang gawa
ay hindi umaakma sa kanilang pagsamba sa Diyos. Tingin nila at tanging hangad nila ay ang personal na kaginhawaan at hindi para sa iba. Itinataas ang kanilang sarili, ngunit may inaapakan na tao. Sinasabing ramdam nila ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay, ngunit wala ang kanilang puso sa ating Panginoon sa paggawa ng mabuti. Marami tayong makakasalamuha na mga tao na ganito, na pumapasok sa simbahan upang sumamba sa Diyos, ngunit pagkalabas ng simbahan ay may nakasalubong na namamalimos at itataboy lamang at pag-iisipan pa ng masama. Isang patunay na hindi alam ang kahalagahan ng pagsamba at ang tungkulin bilang mananampalataya at ang tungkulin bilang sinasabing kaisa kay Kristo. Ngunit ganun pa man, ay mayroon pa ring mga tao na ang pagsamba at ang pagkilala sa Diyos ay nakikita din sa kanilang gawa, kung saan naroon sa kanila ang gawa katulad ng sinusundang mga gawa ni Jesus. Naroon ang kanilang malasakit sa kapwa, ang pag-alalay sa mga nangangailangan ng pag-alalay, at higit sa lahat, ang pagkilala nila sa Diyos sa mga taong nakalimot sa Diyos. Ang kanilang pagpapakilala ng Diyos sa mga taong nakalimot sa Diyos. Nakakalungkot mang isipin, ngunit ilan sa mga nagsasabing Kristiyano ay ang kanilang pananaw sa pagsamba ay personal na relasyon lamang sa Diyos at walang halong pakikipagkapwa-tao. Itinataas ang sarili sa simbahan at sa harapan ng Diyos, ngunit maraming inaapakan na tao. Sa aking pamamalagi, sa aking sinumpuang tungkulin, sa ministeryong aking tinatayuan ngayon, ay nakita ko ang kahalagahan ng pagsamba at pakikibaka. Nakita ko ang kahalagahan ng pagsamba na may pakikibaka, pagpupuri sa Diyos na hindi nakakalimutan ang pakikipagkapwa, ang pakikibaka sa ating mamamayan laban sa maling sistema na lumalaganap ngayon sa ating bansa ay isang positibong aksyon para sa kalayaan ng kapwa nating Pilipino na inaalipin at kinakawawa sa sariling lupa. Kagaya ng mga magsasaka na inaagawan ng lupa para patayuan ng mga establishmento na pinamungunahan ng mga kapitalistang gahaman. Mga kababayan natin na mga katutubo na inaagawan ng lupa upang patayuan ng mga minahan at mga dam, mga trabahante na hindi sapat ang pasweldo, mga programa at proyekto na mas lalong nagpapahirap sa mga mamamayan at marami pang iba. At ang mas lalong nakakabahala ay ginagamitan pa ito ng dahas hanggang nauuwi sa patayan. Kaya ang malaking tanong para sa atin, sapat na ba na tayo'y nananalangin para sa ating mga sarili at hindi para din sa ating kapwa? Sapat na ba ang magpuri at magsamba sa Diyos nang walang pakikibaka at pagkilala sa kapwa-tao at nakakalimutan na ang pakikipagkapwa? Sapat na ba na isipin nating ligtas tayo, ngunit nakikita nating mayroon nangangailangan din ng kaligtasan? Sapat na ba
ang manatili sa apat na sulok ng simbahan habang nakikita natin na ang bayan ng Diyos, ang tao ng Diyos ay nangangailangan ng ating pagdamay at ang ating pagkalinga. Sapat na ba na isipin natin na tayo ay pinagpapala? Ngunit ang ating pagpapala ay hindi natin ginagamit upang maging pagpapala din, maging daluyan din ng pagpapala para sa iba. Ang mga katanungan na ito, mga kapatid, ay tayo lang din ang makakasagot. Ang ating teksto ay nagbibigay sa atin ng paalala, ay nagbibigay sa atin ng mensahe na dapat sa ating tuwid na dinadaanan ay dapat hindi natin ito lisan. Sa tuwid na daan na ating dinadaanan, ang daan patungo kay Kristo ay daan na maraming makikitang kabulastugan, pagpapahirap sa kapwa-tao. Ano ang ating aksyon para pangatawanan ang ating pagiging Kristiyano? Ano ang ating gagawin para damayan ang ating kapwa-tao na nangangailangan? Ang ating pagdaan sa tuwid na daan patungo kay Kristo ay may nakaabang na dapat nating tulungan. Ngunit kung atin itong baliwalain, ay hindi makikita ang ating pagiging Kristiyano. Mga kapatid, our Christian engagement in the face of socio-economic, political, and even religious justice ay kailangan sa panahon ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.